question. Food. Guys, have you ever wondered where does the food goes? What's enter your body? Never know? I'm here. Let's talk about it because I catch you. So, hi guys, I'm here again. And, but before we start, someone is talking. Wait lang, I'll be back. So guys, I'm here again. And I wanted to know that someone's delivered lots of food for us. And sabi niya, gusto daw niyang ating alamin kung ano ba ang mga litrato sa likod ng mga pagkain ito. So guys, let's start. The first food we have the egg. Inside the egg we have do you know what is this? Mouse. Yes, you're right. This is a mouth. And next, we have a bread. Inside this bread, we have the... Guys, do you know what is in the picture? Stomach. Yes, you're right. This is a stomach. So guys, next we have the strawberry. And inside the strawberry, we have... Guys, do you know what is in the picture? Intestine. Yes, you're right. Again, this is a intestine. What about the next? We have the chicken. And inside the chicken, we have the... We don't know, Paul, ma'am. Hindi alam. So, let's see. So, the picture is this is a esophagus. So, guys, lahat ng inyong sinagot ay tama. Maraming salamat sa inyong pagtulong. And lahat ng yan ay related sa ating magiging discussion. And today, ang ating topic is about Digestive system. Digestive system ang responsable sa pagproseso ng mga pagkain na ating kinakain sa ating katawan. So halina't alamin ang patungkol sa digestive system. So first, we have the mouth. So the mouth are the organ responsible for initiating digestion in the mouth. While in the mouth, the teeth masticate the food into smaller pieces, which are mixed with salivary secreted by the salivary glands. The saliva contains amylase and other enzymes that together bring about a partial digestion of the food. So, ibig sabihin sa ating digestive system, mouth ang unang poproseso ng ating pagkain. Sa loob ng ating mga mouth ay may tinatawag ditong mga ngipin. Ang mga ngipin na yun ang gagamitin natin sa movement na tinatawag chewing o paghuya. At ang movement na yun ang siyang magiging dahilan upang ang mga pagkain na ating kinakain ay mahati into smaller part. At sa tulong din ng saliva o laway ay mas napapadali ang paglambot at paghati ng mga ito. Halimbawa na lang ng amylase. Yung amylase ay tumutulong sa pagproseso para mas mabilis na mahati ang mga carbohydrates na ating kinakain. So tandaan, ang una, meron tayong tinatawag na Mouth. very good. Meron tayong tinatawag na mouth. So next, after ni mouth, meron naman tayong tinatawag dito na pharynx. So next, ano nga ba si pharynx? So pharynx, also commonly known as the throat. The pharynx is a small portion of the digestive system located between the mouth and the esophagus. So, ang pharynx o lalamunan ang nagiging daan ng ating pagkain na siyang nakakatulong din upang ang mga pagkain na ating kinakain ay unti-unting matunaw at makarating ito sa tinatawag nating esophagus. Yung pharynx na sinasabi natin ay matatagpuan dito sa likod ng ating mga ilong sa pagitan ng ilong at ng ating esophagus. At additional lamang na si pharynx din ang isa sa daan ng hangin papunta sa ating mga lungs. So, ibig sabihin is marami palang function si pharynx, hindi lang sa pagkain, pati na rin sa oxygen na pumapasok sa ating katawan. So, ano na nga ang susunod kay mouth? Meron tayong tinatawag na Pharynx. tama. Meron tayong tinatawag na pharynx.
So, pagkadaan ng ating mga pagkain sa tinatawag nating pharynx, ngayon ay dadako na ang ating pagkain na kinain sa tinatawag nating esophagus. So, ano sabi dito? The food from the pharynx is passed through the esophagus and then into the stomach by a peristaltic movement or slow rhythmic contraction and relaxation of the esophageal muscle. At the distal end of this esophagus lies the lower esophageal sphincter or less. That prevents food from the stomach to return into the esophagus. So, from the pharynx, dadain na ang ating pagkain na kinain sa tinatawag nating esophagus or also known as the food pipe. Si esophagus ang magiging daan ng ating pagkain na kinakain papunta sa ating mga tiyan. At sa dulong bahagi ng esophagus ay may tinatawag tayo ditong les or lower esophageal sphincter. So, si les, siya ang pumipigil sa mga pagkain upang hindi na muli pang bumalik ang mga pagkain na ating kinain palabas. Kaya kapag hindi siya nakontrol, ay maaari magkaroon ng reaksyon ito sa ating katawan na tinatawag nating pagsusuka or yung acid reflux or heartburn. Kaya mga student, huwag kayong masyado sa pagkain, dapat sapat lamang at tama ang bilis ng ating pagkain upang hindi mabigla si Les at tayo ay hindi magkasakit. So ano na nga muli ang tawag dito? Esophagus. Tama, ito ay ang ating esophagus. So dahil nakaraan na ang ating pagkain sa tinatawag nating esophagus, ito ay mapupunta na sa ating stomach. So stomach, the partly digested food particles from the esophagus are received by the stomach where they are stored and digested. So pagbaba ng mga pagkain na ating kinain sa ating mga tiyan, ito ay may imbak at may mga asidong lumalabas dito upang tumulong sa pagdurog or paglusaw ng mga pagkain natin at mag-turn ito into smaller parts upang mas mabilis itong maproseso ng ating stomach. Karagdagan, ang mga asido na nagmumula sa ating stomach ay nakadepende din sa ating kinakain. Halimbawa, kapag mas marami yung ating pagkain na kinain, ay mas marami din ang paglabas ng mga asidong ito na tutunaw at tuturog sa mga pagkain na ating kinain. Tatandaan na kumain sa tamang oras or dapat lagi tayong kumain. Dahil kadalasan sa hindi pagkain ng isang tao ay ang mga asidong ito ay nagkakaroon ng reaksyon sa ating katawan na tinatawag natin pananakit ng sikmura or kadalasan nagiging sakit pa ito sa ulcer. Kaya laging tatandaan students na lagi dapat kumain. So again, ano na nga ang ating susunod na part sa ating digestive system? Stomach. Correct! Ito ay tinatawag nating stomach. At pagkarating ng mga pagkain natin sa tinatawag natin stomach, susunod naman ay ang ating tinatawag na small intestine. So, ano nga ba sa small intestine? Once the food is mixed and digested in the stomach, it is transferred to the small intestine about 20 feet long for further digestion, comprising the duodenum, jejunum, and the ileum. The small intestine is the part of the digestive system that absorbs nutrients from the food being digested. So ngayon naman, pagkagaling kay stomach ng mga food ay mapupunta na ito kay small intestine. At na kung saan ang small intestine ay may habang 20 feet long na binubuo ng 3 parts, the duodenum, jejunum, at ileum. So isa-isahin natin sila. Ang duodenum dito ay ang pagtanggap ng apdo na nagmumula sa ating atay at enzymes mula sa pancreas na tumutulong ang mga kemikal na ito upang magtunaw ng taba, protina at carbohydrates. Kaya dito unang pumapasok ang ating mga pagkain. Sumunod naman ay ang jejunum. Dito naman ay ang bahagi ng pagsipsip o pagkuha ng mga nutrients ng glucose, amino acid at fatty acid na sinisipsip papunta sa dugo at maging lakas natin ito. At huli ay ang ileum. Dito na ay siyang sumisipsip or kumbaga siya talaga yung nag-filter ng iba pang vitamina para talagang lahat ng vitamins at nutrients na nakukuha sa ating pagkain ay magamit ng ating katawan katulad na lamang ng vitamin B12. Ngayon, sumatotal, ang small intestine, dito napupunta ang mga sustansya o mga nutrients na nagmumula sa pagkain natin kinakain. At syempre, kung may small intestine, ay meron din tayong tinatawag na large intestine. Ngunit bago natin ito talakayin, ay unahin muna natin na ano ba si liver and pancreas na nabanggit natin kanina. So, si liver and pancreas,
The liver is a vital organ that secretes bile juices for the digestion of fats. Bile from the liver is stored in the gallbladder, a small sac-like structure, and then released to the small intestine. Likewise, the pancreas is also an associated digest organ that produces a mixture of enzymes for digestion of carbohydrates, fats, and proteins. So tulad ng nabanggit ko kanina na ang liver ay nagpuproduce ng líquido na kung tawagin ay akdo na tumutulong sa pagtunaw ng mga taba at ito ay nakimbak sa tinatawag nating gallbladder. And same with the pancreas na nagpo-produce naman ng mga enzymes na nakakatulong sa pagtunaw ng carbohydrates, proteins. So, sumatotal, ang dalawang ito ay nagpo-produce ng mga kemikal na tumutulong sa pagtunaw ng mga pagkain na ating pagkain upang ang mga nutrients at vitamina na nasa ating pagkain ay ma-absorb ng ating katawan at ito ay ating maging source ng enerhiya. So, karagdagan lamang na kapag hindi ito naglabas ng mga kemikal, ay posible ang paghina ng katawan dahil hindi nakukuha ng ating katawan ang mga nutrients na dapat ay nagtutulong sa mga pagkain na ating kinakain para ma-circulate ito ng ating katawan. At isa sa mga nagkukos nito ay sobrang pag-inom ng alak. Kaya, student, huwag ugaliin ang sobrang pag-inom ng alcohol dahil nagkukos ito para humina ang ating pancreas. Kaya dapat ay lagi tayo Healthy. Yes, dapat lagi tayong healthy. So, ano na nga yung dalawang organ na nagpo-produce ng mga chemical sa pagtunaw ng ating Liver pagkain? and pancreas. Yes, very good. Ito ay ang pancreas at ang liver. So, dahil tapos na tayo kay liver and pancreas, munta na tayo kay large intestine. So, large intestine is about 5 feet long, consists of different parts: the cecum, colon, appendix, and rectum. Food from the small intestine pass through the cecum portion wherein the water and electrolytes are absorbed. The undigested leftover food or waste is then to the transverse colon and sigmoid colon. The waste from the sigmoid colon is moved to the rectum where it is stored until the time of bowel movement. So pagkadaan ng ating pagkain sa small intestine ay napupunta na ito sa ating large intestine. So dito siya. So ang pagkain na hindi natunaw sa ating small intestine ay muling ipoproseso bago ito ilabas tuluyan sa ating katawan. So, ang large intestine ay may about 5 feet long at may different part ang cecum, colon, appendix, at ang rectum. So, unahin natin ang cecum. Dito ay ang bahagi ng intestine natin na sinisipsip ang tubig at ang mga electrolytes. Tanong, bakit ito sinisipsip? Dahil mula sa small intestine, ang mga pagkain ay napupunta sa large intestine at may mga enzymes pa din itong kasama at may mga nutrients pa rin na kasama ito na hindi naman na ganun kailangan ng ating katawan pa. Kaya't ito ay sinisipsip ng ating cecum. So, upang maiwasan din ang sobrang paglabas nito sa ating katawan. Dahil kapag hindi ito nasipsip ay maaari itong mag-cause ng masakit gaya ng diarrhea. Sunod naman ay ang colon. Pagdating ng dumi sa ascending colon ay sisimulan itong sipsipin ang tubig at electrolytes ng dumi upang hindi sobrang basa at unti-unti itong titigas sa pagkabawas ng likido nito. Pagkatapos ay dadaan na kay transverse colon na nasa kaliwang banda naman ng ating tiyan at magpipino pa sa ating dumi at patuloy na sisipsipin pa ang mga likido doon. So, patuloy pa rin ang pagsipsip ng mga likido upang ang dumi ay hindi sobrang basa at maiwasan ang sakit tulad ng binanggit ko kanina ang pagkatae. Kung sakaling ito ay ilalabas na. Kaya nga diba kapag tayo nakakaranas ng mga ganong karamdaman, mapapansin natin ang ating mga waste ay hindi buo at kadalasan ay tubig na nga lang halos ang inilalabas. Kaya dapat ito ay napoproseso ng maayos sa ating large intestine. Sumunod naman ay ang sigmoid colon na kung diskurbada, ito ay tugon sa rectum. Dito ay handa nang idala ang dumi sa ating rectum. Ang rectum ay imbakan ng dumi at dito na nakaimbak hanggang sa ang ating katawan ay makaramdam na ng paglabas ng mga dumi. At ang anus naman ang nagiging daan upang ilabas ang dumi na proseso at hindi na kailangan pa ng ating katawan o yung tinatawag nating human. So dahil natakal na natin sa digestive system, ulitin natin siya. Ang pagkain ay sisimulan sa mouth, dadaan kay pharynx, kay esophagus, mapupunta sa tinatawag nating stomach, at sa stomach ay maglalabas ng mga chemical sa pancreas at sa liver para magtunaw ng mga pagkain na ating kinain hanggang ang mga pagkain ay mapunta na kay small intestine at ipoproseso dito at hanggang mapunta kay large intestine.
brain at hanggang ang mga human waste ay mabuo at mailabas na sa ating katawan. I hope you learned something sa ating discussion. Bye! Wait, there's more. Para sa bagong kaalaman, kanina ay tinalakay na natin ang digestive system, ngayon ay dumako tayo sa circulatory system. Ano nga ba ang circulatory system? Ang circulatory system ang sistema or system na responsable sa pagdaloy ng dugo sa ating katawan upang tayo ay patuloy na mabuhay. Sa likod ng circulatory system ay may mga nagpa-function. Kasama na doon ang heart, blood vessel, at under ng blood vessel tayo ay may arteries, capillaries, veins. So atin silang talakayin. So ang heart, ito ay tumitibok ng 100,000 beses kada araw throughout sa ating katawan. Ito ang pumping organ sa ating circulatory system. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng ating katawan dahil ito ang central organ ng ating katawan upang mapadala ng mga oxygens or nutrients sa ating katawan at tayo ay patuloy na makagawa sa pag-araw at patuloy na mabuhay. So next naman natin ang blood. Blood ang nagsisilbing tagahatid ng mga oxygen at nutrients sa ating mga muscles at organ para ito ay mag-function ng mas maayos at sa tulong din ng blood ay naaalis ang carbon dioxide na hindi na kailangan ng ating katawan. Ito din ang nagdadala ng oxygen mula sa baga papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan at carbon dioxide pabalik sa baga para malupas. Bukod dito, dinadala din ito ang glucose bilang enerhiya, antibodies para malabanan ang sakit at urea na kailangan ng ilabas ng katawan. So next, si blood vessel. Si blood vessel, ito naman ang nagsisilbing daan para makarating ang mga oxygen sa bawat organs ng katawan. At ito ay may tatlong bahagi, ang arteries, veins, at capillaries. So, ano nga ba si arteries? Si arteries ang mga daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo na may oxygen mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil mas mataas ang presyon ng dugo na dumadalo dito, ay mas makapal at matibay ang bahid nito. Karaniwan ang dugo sa arteries ay mayaman sa oxygen maliban sa pulmonary artery na nagdadala ng dugo na walang oxygen papunta sa baga para sa oxygenation. Next naman ang veins. Ang veins naman ay daluyan ng dugo na nagbabalik ng dugo na walang oxygen mula sa katawan pabalik sa puso. Mas manipis ang kanilang balat dito kumpara sa arteries at may mga valves upang maiwasan ang pagbalik ng dugo. Karamihan sa veins ay may deoxygenated blood maliban sa pulmonary vein na nagdadala ng oxygenated blood mula sa baga pabalik sa puso. So next, si capillaries. Si capillaries ang pinakamaliit na at pinakapayat na blood vessel sa katawan nila. Sila ang nag-uugnay sa arteries at veins at dito nagaganap ang palitan ng oxygens, nutrients, at waste product sa pagitan ng dugo at mga cells ng katawan. Dahil manipis ang kanilang balat or yung panakapader nila, madali lang ang pagdaan ng mga sustansya at gas papunta sa mga tissues. So, yan ang bumubuo sa ating circulatory system. Again, meron tayong tinatawag na Heart. heart. Ito naman ang ating blood. At ito ay ang ating Blood vessels. blood vessels. I hope you learned something about circulatory system. Yun lang. Bye!